Hello mga ka-legit Dover Gods, Buboy Villar. Aba, may mga revelasyon patungkol sa hirap na kanilang pinagdadaanan sa show. At Mayor Jose Manalo na pasugod sa Sorsogon. Ito nga pala ang dahilan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Gods natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. At ngayong araw nga ito na nga pag-uusapan natin to kasi meron pong isang interview itong si Mr. Buboy Villar sa isa sa mga YouTube channel na title na Marites, no? Kung saan siya po ay guest. At in-interview po siya ng ilan sa mga host at Marites po doon sa show na yon. At marami po siya mga revelation. Una na dito, nag-reveal siya patungkol po dun sa pagninega sa kanila. Di umano, no? Yung mga pambabash di umano na nararanasan nila magmula nang tinanggap nilang offer dito po sa Generic Bulaga. So, ito po yung ilan sa mga interview niya, no? Pabasahin po natin sa inyo. Sabi niya, super na-hurt at naapektuhan talaga ng bonggang-bongga ang kapuso komedya na si Buboy Villar sa panghusga sa mga bagong host ng Eat Bulaga sa GMA7. Kung may nahinalang daw ang kanilang kalooban ay siguradong bumigay na dahil sa matinding banat at batikos na inaabot mula sa mga loyal fan ng longest running noontime show sa Pilipinas. Ayon kay Buboy, tao lang din naman daw sila at nasasaktan at naapektuhan ng kanigahan at judgment ng mga taong sumusuporta kina Tito, Vic, and Joey at iba pang legit Dover Gods na mga original host ng Eat Bulaga. Actually, po nung una talaga, ang totoo niyan, masakit. Oo, masakit talaga. Ako yung taong walang pakialam. Pero once na nakapag unang buhat sa'yo, nega ka agad. Parang ambad ka agad ng morning mo. So nalulungkot talaga siya. Ang diretsang pahayag ni Buboy sa panayam ng online entertainment show na Marites University. Piling nga raw ng komedyante parang isang taon na ang lumipas sa isang linggong pagharap nila ni na Paulo Contis, Isko Moreno, Betong Sumay at iba pang nilang co-host sa mga hate comments ng mga loyal viewers ng Eat Bulaga. Nabanggit din ni Buboy na ang talagang naapektuhan sa mga bagong host ng show ay ang co-host nilang si Betong Sumaya. Grabe raw ang lungkot at sakit na nararamdaman nito kapag nababasa ang mga negatibong comments sa social media. Si Betong, siya talaga yung maramdamin sa amin. Si Betong talaga kahit sa live nagbabasa siya ng comments. Pero bilang isang katrabaho mo, kunwari tayo na alam mong naapektuhan ka pero mas affected ito, paano mo i-handle yun, sabi ni Buboy. Pero mas nananaig pa rin daw ang kagustuhan nilang makapagpasaya ng mga tao kaya kailangan lang na mas lakasan pa nila ang kanilang mga kalooban at wag na lang pansinin ang mga bashers at haters. Nakaka-hurt lang na parang sa kabila ng magagandang sinabi sa'yo o kaya ito na lang sa 10 ginawa mo meron kang isang mali, anya pa. Dagdag pang paniwanag ng kapuso actor, alam natin kung paano tayo magtrabaho, alam natin na kung gagawin natin dito ay hindi para palitan sila, kundi magbigay ka lang kung ano yung main goal mo. Host ka lang ng show, tulong at saya. So yan po yung ilan sa mga pahayag po ni Buboy dito po sa kanya pong interview sa University of Marites, no? At pinakita niya po dito na talagang sa mga unang panahon nasasaktan po sila. Pero ng mga pero medyo matagal-tagal na, doon niya na inumpisahan na parang lumalaban na siya, no? Talagang nakikipag-battle. At isa pa sa mga napansin ko dito sa interview na to, nung tinanong po si Buboy kung sino pa yung mga gusto niyang pasalamatan, wala po sa nabanggit si Mr. Jose Manalo. Matatandaan si Jose Manalo po ang isa sa mga tumulong dito po kay Buboy Villar, no? Para po talagang makilala at magbigyan po siya ng racket. Kinuwento po ni Jose Manalo noon na si Buboy daw ay nung wala pa siyang mga shows at wala talaga as in wala. Siya po ay pinapaakyat, no? Binibigyan siya ng slot ni Jose Manalo sa isang comedy bar para po siya ay mag-show para po may maiuwi siya na panggastos nila mag-ina, no? Yun po yung ilan sa mga sinabi po ni Jose Manalo. Pero nung tinanong nga siya kung sino yung mga gusto niyang pasalamatan, hindi niya po naalala si Jose Manalo.
So, isa lang talaga yan. Di natin alam kung bakit ganyan po si Buboy. Pero, yes, the same. Katulad ng sinabi niya, isa lang naman daw ang gusto nila, magpasaya at magbigay ng papremyo. Pero sa nakikita natin kasi parang, yun nga, affected talaga sila as in. So, dahil dyan, narito naman, sabi po ni Mayor Jose Manalo, kasi nakita po natin sa kanyang Instagram, pinost niya na nasa Sorsogon po sila. Ito po yung caption sa Instagram account. Medyo nagkaka-time si Mayor kaya lumipad kami ng Dover Guards ko pa Sorsogon. Maraming salamat sa mga constituents ko dyan. Ramdam na ramdam ko ang pagiging cutie ko. Mabuhay ako. Ayan. So ito po yung caption. At pinakita nga po na parang nagsishow sila sa Sorsogon. And if I'm not mistaken, sinabi rin po ni Lola Belen, no, sa Gimme 5, sinabi niya na hindi pa raw siya uuwi ng ibang bansa doon sa Hollywood. Bagkwas pupunta pa po sila ng Cebu at mag-show sila doon sa Sorsogon, no? Kasama niya po dito si Mayor Jose Manalo. Hindi lang natin alam kung dadalhin nila doon yung yung sugod bahay mga kapatid. Pero sa tingin ko po, talagang pupunta po sila ng Cebu para po doon. Ngayon, syempre, nabalitaan po ninyo yon. Meron din pong nagaganap na suguran mula naman doon po sa mga G sa Gedli, no? Dahil nasa Zamboanga naman sila. Sa parang this time, iniikot po nila ngayon ang mga provinces dahil kadalasan po na sinusugod nila puro taga Maynila. Kaya abangan natin ang show nila doon sa Sorsogon. At kung saan lugar po sila mapupunta doon. Ang pangit lang kasi kapag nandun na po sila, medyo mahina ang signal. Kaya kung hindi nyo man sila mapanood, pwede po kayo manood sa mga social media, no? Para po at least mapanood niyo ng mas malinaw. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol po sa ating last update. Mag-ire-react lang po tayo. And according po to Angelo Costa, sabi niya sa 10 sinabi mo, Buboy, or 10 ginawa mo na pagpapasaya sa tao, aling isa ang mali? Ayun. So, 11 daw ang mali. So, yun po yung ilan sa mga komento ni Mr. Angelo. Kasi ang nangyayari kasi ngayon, dati, di naman talaga sila, lumalaban na parang, binabash nga sila. Pero, ngayon, talaga nagkakaroon na po sila ng lakas ng loob, no? Sabi ni Lipster Fernandez, inip na ako. Gusto ko nang marinig yung kanta ng Itbulaga. Ako rin po naiinip na. So, antayin na lang natin kasi malapit-lapit na dahil lalabas na po yung injunction na sinatawag po ng ito pong attorney po ng magkabilang panig. Sabi ni Nathan Wade de Vera, it's showtime #1 malaswang noontime show. Sayang si Ara San Agustin nag-host sa Fake EB. Hindi pa naman din sumisikat ng gusto, nalalaos ka na. Hindi mo po siya kilala as in. Hindi po natin kilala tong si Ara Agustin. At ito po ay papasibol pa lang. Ngayon, parang hindi rin siya nababanggit or hindi po siya nagkakaroon ng projects sa iba pang mga shows, no? Pero kasama po siya dito sa Fake EB. So anyways, aalamin natin sino ba siya. Sabi ni Sherry Gracila. Totoo yan. Kahit dito sa Naik, noong Saturday, mahina ang signal. Inis ako. Tingin ko sinasabotay ang TBJ. Yun. So, hindi natin alam kung ano pong rason, kung bakit po nangyayari yan tuwing E18 na, no? And of course, sabi ni Angelo Cos, sabi po ni Sunny Lawrence Ahero Pineda, dapat sa kanila, ang Gisa ng Jedli maligo muna sila prinsipe at maantot na itsura. Pati yung mga host maligo din ng mahimasmasan. So ito po yung ilan sa mga komento ni Mr. Sunny Lawrence Ahero Pineda. At sa tingin ko po ngayon, talagang nagre-reinvent na sila. Nag-iisip-isip na yan dahil malapit-lapit na rin po sila magpalit ng pangalan po nila, ng title nila. Kaya naman talagang kailangan nilang pagbutihin. Sabi ni Richard Cruz, kahit ano pang gawin ng tape, lubog na sila at tuluyan ang mawawala sa TV. Bye-bye! Yan. I think hindi po hahayaan ng tip yan dahil alam nyo na kahit po maglabas na maraming pera yan, wag lang silang masaling yung pride. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!